BP Sara po, panoorin niyo itong video na to kung gaano kamahal ng taong bayan si BP Sara Duterte. Malayo pa lang o parating pa lang, grabe na po ang hiyawan ng mga tao. Sobrang tuwa kapag nakikita nila si Vice President Sara Duterte dahil naniniwala po talaga ang taong bayan na si Vice President Sara Duterte lang po ang makakaahon sa bansa natin sa mga pangyayari ngayon. Si BP Sara lang po ang inaasahan ng taong bayan na magiging maayos ang bansa natin. Kaya ganun na lang kamahal ng taong bayan si BP Sara Duterte. Malayo pa lang makita nyo, sobrang excited na yung mga tao. Naghihiyawan, nagsisigawan, lahat ng mga cellphone nakataas, lahat ng mga cellphone nakaredy dahil gusto nila makipag-selfie kasama si Vice President Sara Duterte. Ganun sila ka-excited. Ganun po talaga yung naramdaman ng taong bayan dahil si BP Sara Duterte po ay nakikita ng lahat o nakikita ng mga Pilipino nagmamahal sa kanya na uunlad ang bansa kapag si BP Sara Duterte po ang maupo na Pangulo o sa sunod na Pangulo ng ating bansa. Yan po ang paniniwala ng karamihan po talaga. Yan talaga si BP Sara Duterte, ang pag-asa. Biruin mo, saan ka makakita mga politiko na malayo pa lang grabing hiyawan? Unang-una, number one talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang salita niyan kundi magtatawanan yung mga tao pag natalumpati yan. Sunod si Vice President Sara Duterte. Kahit saang lugar pumunta sila, grabing hiyawan ng tao, grabing tuwa ng mga tao. Dahil alam nila, sila ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte ay totoong nagmamahal sa bayan at sa taong bayan. Sila yung totoong nagsiservisyo sa bansa natin. Kaso yung mga kalaban nila na naiinggit, lagi silang sinisiraan. Pilit silang ipababagsak, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte. Pilit nilang ipababagsak. Lahat na nangyayari sa bansa, pinupukol nila kay Vice President Sara Duterte. May tao bang ganun? Lahat na lang ng mga nangyayari, puro nakalink ang pangalan ni Vice President Sara Duterte pag ang nagsasabi yung mga kalaban niya. Pero hayaan nyo mga kababayan, marami na pong babaliktad dyan. Sigurado ako dyan, marami na pong babaliktad dyan. At yung impeachment ni BP Sara Duterte na 4 yun na inahain doon sa Kamara, malabo nang uusa dyan. Sigurado ako dyan, malabo na. And then marami na po dyan magdadalawang isip. Dahil yung mga impeachment na sinampa nila kay Vice President Sara Duterte, ganun lang din yan nung dati, yung unang impeachment na pinafile sa kanya, walang nagbabago dyan, ganun pa rin yan. Kaya wala na yan. Wala nang mangyayari dyan sa impeachment na yan. Kasi marami na po talaga dyan lilipat. Marami nang kakampi kay Vice President Sara Duterte dyan. Lalaylo. Kasi siyempre iwas in case na magiging Pangulo talaga si Vice President Sara Duterte, matatakot sila, di ba? Takot sila na balikan ni Vice President Sara Duterte dahil sigurado naman talaga yung mga taong naninira kay Vice President Sara Duterte, yung pilit nagpapabagsak sa kanila at sumira sa kanilang reputasyon, ay siguradong babalikan niyan. Hindi niyan papalampasin. At sinabi na nga niya na hindi pwede walang managot. Hindi pwede. Kaya yan, lalo nang kinabahan. Kaya yung iba, sa sobra ng kaba o takot, hindi na yan pipirma o papabordo sa impeachment. Sabaga, iiwas na yan. Maghinay-hinay na po ang mga yan. Maghinay-hinay. Lalong-lalo na lumabas yung 18 ex-Marines na nagbunyag sa mga delivery ng malita na may lamang pera. Yan, nagkagulo ng mga yon. Sakit na ang ulo ng mga yan, sigurado. Siyempre, nasa ombudsman na, ipapasa na sa ombudsman yung mga ebidensya. Pagka inaksyonan ni Secretary Ombudsman Rimula yan, diyan na masisiraan ng ulo ang mga yan. Hindi na makakatulog ng mga yan. Kahit sinasabi ng karamihan na hindi aksyonan yan, pero malay po natin. Malay natin aksyonan, di ba? Pag inaksyonan niyan, sigurado mas lalong may papayat dyan. May papayat at papayat talaga dyan ang katawan dahil sa kakaisip kung anong mangyayari o magiging resulta dyan sa mga binubunyag ng ex-Marines o 18 ex-Marines na
Sila ang nagde-deliver ng mga pera ng mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng pera. Kaya abang-abangan natin yan. Mayroon na naman papayat at sasakit ang ulo palagi dyan. Sigurado dyan. May mga yayat yan, kaiisip. May nakikita na tayo nangangayayat dyan. Dalawa, di ba? Dalawa nangangayayat yan ngayon. Nakikita po natin. Nung dati maganda katawan. Pero ngayon nangayayat na. Dahil nababanggit yung pangalan nila doon sa flood control. Ngayon, mayroon na naman yung delivery ng malita. Nababanggit na naman ang pangalan nila. Sasakit ang ulo nila at nahirapan yan sila matulog. Mahirapan sila matulog kakaisip kung ano na naman ang paraan na gagawin nila para mapigilan nila yung mga ex-marines na nagbubunyag na kung paano deliver ang mga malita na punong-puno ng pera. Kaya diyan na po natin makikita na yung karma ay papalapit na sa kanila. Yung gusto nilang mangyari kay VP Sara Duterte na kanilang gustong ipabagsak, sa kanila na unti-unting babalik yan. Makikita po natin sa video kung gaano kamahal si VP Sara Duterte ng mamamayang Pilipino. Mahal na mahal po talaga siya. Grabe po ang tuwa ng mga Pilipino kapag nandoon si VP Sara Duterte sa mga iba't ibang lugar na kaniyang pinupuntahan. Yung mga tao doon sobrang excited at sobrang tuwa. Naghihiyawan sa tuwa na nakita nila ang Vice Presidente. Totoong nagsiservisyo sa bayan, totoong iniisip ang bansa, hindi ang pansariling interes. Di kagaya ng mga kalaban niya, sinisiraan siya dahil sa mga pansariling interes na gusto nila sila ang maupo sa pwesto. Pero ang taong bayan po hindi nagpapatinag dahil mahal na mahal ng taong bayan si VP Sara Duterte dahil inaasahan ng karamihan na si VP Sara Duterte po kapag naupo maging Pangulo, maging maayos ang takbo ng ating bansa. Inaasahan po talaga yan. Kaya pagkakataon na o malapit na ibuhos ang suporta. Malapit na. Kaya marami na po talagang kumakambyo din ang mga kalaban ni VP Sara Duterte. Marami na. Tingnan yung impeachment, di ba? Ang tagal. Ang tagal na parang hindi na nga nakapag-usapan ng palagi-lagi, di ba? Dahil marami na pong umuurong ang buntot dyan. Marami na po talaga. Tingnan niyo si Congressman Puno. Di ba sabi niya? Anong sinabi niya? Sino nakapanood sa interview ni Congressman Puno? Wala na. Ayaw na nila. Ayaw na nila dahil yung impeachment daw na pinafile nila laban kay Vice President Sara Duterte, walang kaibahan nung mga nakaraang taon. Yung nakaraang taon, walang kaibahan. Ganun pa rin. Kaya sabi niya, wala naman nakikitang bago at wala namang mga ebidensya na nakita. Dapat wala na rin yan. Hindi na dapat pag-uusapan yan. So, yun na yun. Isa na yun, di ba? Kumambyo na rin. Hindi lang yan isa kasi marami yan silang grupo. In UP pala yan sila. Hindi ko nakalimutan kung binanggit niya. Marami yan sila na magkakasama. Pag yan lahat hindi pumayag o hindi pipirma, wala na. Yung 1/3 na gusto nila makuha pirma, hindi nila yan makukuha. Hindi makukumpleto yan. Kaya yung mga nakakatanggap ko ng malita ng mga diniliver ng mga ex-marines, yan sila ngayon ang mamumblema kapag hindi talaga nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Dahil next year, pag naging 2027 na, mas lalong marami nang lilipat dyan. Marami nang babaliktad yan dahil alam nila napakalakas si Vice President Sara Duterte sa taong bayan. Napakalakas po talaga. Napakalakas. Mahal ng taong bayan si VP Sara Duterte at isa na po ako dun. Isa na ako dun. Naawa nga ako kay Vice President Sara Duterte nung umiyak siya. Umiyak siya dahil naisip daw niya na sana kung tumakbo na lang sana siya sa pagka-mayor at hindi pagka-vice president. Siguro napaiyak siya dahil sa nangyayari sa kanyang buhay ngayon na tinraidor siya ng mga taong tinutulungan niya na kunyari kakampi niya noon, pero ngayon pinagkaisahan siya. Pinagkaisahan siya. Pero sa tibay ng loob ng vice presidente, tumayo, hindi nagpatinag, hindi nagpatibag sa mga taong gustong magpabagsak sa kanya. Lumaban po talaga, mas lalong tumibay. Napaiyak lang siya kasi naisip niya siguro, naawa sa sarili. Siyempre, ikaw ba naman, ang dami mong natutulungang tao nung tumakbo pa sila ng Vice President. Maraming pa picture ng tumatakbong congressman.
Basta marami akong nakikita o nagpa-picture sa kanya ng mga tumatakbong congressman. Pangiti-ngiti, vice, mga ganyan, di ba? Pero nung nanalo na ngayon, pinagkaisahan nila. Grabe po, kaya naawa niyan si Bibi Sara Duterte sa nangyayari sa kanyang buhay. Pero dahil sa taong bayan, lumaban siya, tumayo siya, nagpakatatag dahil yan sa taong bayan na totoong nagmamahal sa kanya at umaasa sa kanya na siya ang makakaayos sa bansang Pilipinas sa mga nangyayaring korupsyon ngayon. Siya po talaga. Makikita po natin sa video po talaga kung gaano siya kamahal ng taong bayan. Makikita po talaga natin. Kahit siguro naman kayo pag pumunta sa lugar ni si Vice President Sara Duterte, isa rin kayo doon na pumunta at gusto magipag-selfie sa kanya dahil biruin mo, bihira mo na makikita yan, di ba? Dahil sa sobrang busy ikot sa iba't ibang lugar. Yan lang po ang Vice Presidente na ginigipit kung ano-ano mga pinupukol na tuloy-tuloy nung tatrabaho, umiikot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na yung mga binabaha. Ganon kabuti ang Vice Presidente, Vice President Sara Duterte. Ganon siya katatag na babae at ganon siya katapat magserbisyo sa taong bayan. Kaya hindi po nila mapapabagsak ang Vice Presidente dahil sa kanilang mga maling mga pagbibintang kay Vice President Sara Duterte sa kanilang mga pansariling interes. Hindi po talaga sila magtatagumpay sa kanilang mga plano tungkol kay Vice President Sara Duterte. Ngayong taon na to na 2026, pag tumawid pa ito ng 2027 at nandyan si Vice President Sara Duterte, tapos na ang laban. Sigurado na ang panalo ni Vice President Sara Duterte. Sigurado na yan. Kahit magsanib-sanib puwersa pa sila, hindi nila matatalo ang isang Inday Sara Duterte.